Noong Nobyembre 1896, isang inisyal na investigasyon ang isinagawa na pinangunahang ng tagapagtanggol ng hukom na si Coronel Francisco Olivo. Si Dr. Rizal ay sinalang sa interogasyon na walang ideya kung sino-sino ang mga tumestigo laban sa kanya. Ang tagapagtanggol ng hukom ay iniharap ang mga testimonya at mga testigo na nagsiwalat ng mga ebidensya at mga bintang laban sa nasasakdal. Una, disgrasya. Hindi maganda ang patungkol sa taong ito. Gobernador Blanco, ang mga ebidensyang nalikom at testimonya ng mga testigo sa investigasyon ukol kay Rizal ay bumabagabag sa akin. Ito ay nangangahulugan lamang na dapat parusahan si Rizal. Isang halimbawa si Rizal ng kalapas-tanganan, walang utang na loob at taksil sa bansang Espanya. Estoy de acuerdo con usted, señor Olivo. Heredes ser castigado. Ngunit, Kapitan Dominguez, ano ba ang masasabi mo sa kaso nito? Nais matinding cake hindi niyo sa loob. Sumunang busisihin ng lubusan ang kaso nito. At nang aking malaman ang nararapat na parusa para kay Rizal. Ito man ay tunay na paglapastangan sa bansang Espanya. Kung gayon, pinagkakatiwala ko sa iyo ang kaso nito laban kay Rizal, Dominguez. Gracias por su confianza, Gobernador. Makakaasa kang gagampanan ko ang tungkulin para sa bansang Espanya ang aking pinagdiling programa. Buenos días a todos, especialmente a nuestro abogado principal del juez, Don Nicolas de la Reina. Patay sa mga nalikom na ebidensya at testimonya ng pinangunahan ni Senior Olivo, tayo pinagtitipon-tipon ngayon upang pakinggan ang opinyon ng ating punong tagapagtanggol ng hukom na si Don Nicolas. Buenos días, señores. Ako ay nasusuplaw sa pagtaksil ni Rizal. At base sa aking mga nabasa ng mga ebidensya, siya ay dapat ay salang sa paglilitis. Siya ay dapat tulong na may dagdag seguridad. Siya ay dapat punan ng mga ararian at pagbayarin ng 1,000,000 piso. Mayroon siyang karapatan na pagtanggol ng kanyang sarili, hindi sa pamamagitan ng isang abogado, kundi sa isang sundalong opisyal. Una, falta de respeto, senyor. Ngunit bakit pa kailangan isalang sa paglilitis si Rizal na maliwanag pa sa sikat ng araw ang kanyang mga kasalanan na nagawa sa bansang Espanya? Tranquilo, Senyor Olivo. Kinakailangan pa rin sumailalim sa legal na paglilitis si Rizal upang kanyang tanggapin ang hatol sa kanya. Hindi na ako magpapaliwanag pa. Ito lamang ang aking opinion sa ngayon. Mga kababayan, ako ay nagnanais din ng kalayaan tulad ng mga mamamayan ng ating bansa at patuloy ko itong hinahangad. Ngunit nais ko ding ibahagi sa inyo na edukasyon ang pangunahing pangangailangan ng bawat tao upang sa pamamagitan nito na may kasamang pagsisikap ay magkakaroon kayo ng sariling personalidad at maging karapat-dapat ng kalayaan. Sa aking mga isinulat, aking payo ay ang pag-aaral at bertud ng sibiko. Kung wala ito, walang posibleng pagtubos. Isinulat ko rin na ang mga reforma, kung ito ay magbubunga, ay dapat magmula sa itaas. Dahil ang mga reforma magmumula sa ibaba, ay mga kaguluhang marahas at panandalian lamang. Sa lubos kong pagkapuno sa mga ideyang ito, wala akong magagawa kundi ang mahatulan, gaya ng aking paghatol, sa mga katawa-tawa at barbarong pag-aalsa nila na binabalak sa likod ko na parehong lumalapastangan sa ating mga Pilipino at minamasama ang mga naniniwala sa atin. Kinamumuhian ko ang mga krimen na nangyayari sa ating bansa at hindi ako magiging bahagi nito. Buong puso kong ikinalulungkot ang mga taong padalos-dalos na hinahayaang malinlang ang kanilang mga sarili. Si Dr. Jose Rizal ay nabigyan ng karapatan upang magkaroon ng depensa. At siya ay binigyan ng otoridad ng Espanya ng 100 mga pangalan ng mga una at pangalawang tenyente. At ang kanyang napili ay si Teniente Luis Taviel de Andrade. Magstayo ang lahat. Mga pamayanan ng Pilipinas laban kay Dr. Jose Ocasio Rizal Mercado Eloisorio. Ito ang araw ng paglilitis sa nasasakdal. Kanyang harapin ang kahit anumang katol ng korte.
Ang paglilitis na ito ay pangungunahan ng ating tagapagtanggol ng hukom, Kapitan Rafael Dominguez. Ang nasasakdal ay nihaharap sa korteng ito sa salang rebelyon, sedisyon at pagbabalak ng masama laban sa bansang Espanya. Siya ay sinampahan ng mga Kastilang otoridad sapagkat di umano'y sasangkot ang nasasakdal sa pakikipagsabuatan sa mga kasapi ng katipunan sa pagkaklas laban sa pamamahala ng Espanya. Ngayon ay maaari lang ibigay ng prosekusyon kanyang panig. Tinatawagan ko sa hukumang ito si Atty. Enrique de Alcocer upang tumayo sa harapan at magsaad ng kanyang panig. Gracias, Senyor. Ngayon ay babasahin ko sa iyo, Dr. Rizal, bilang bahagi ng iyong karapatan, mga ebidensya laban sa iyo. Una, sumulat sa Antonio Luna kay Mariano Ponce na nagpapatunay ng iyong koneksyon sa kampanya para sa reforma sa Espanya. Pangalawa, sumulat ka sa iyong pamilya na nagsasabing mabuti ang pagpapatapon dahil hinihikayat ito ang mga tao upang manimagsik. Pangatlo, sumulat si Marcelo del Pilar kay Diodato Arellano na nagpapatunay na may kinalaman ka sa propaganda laban sa Espanya. Pangapat, sumulat ka ng isang tulang pinamagatang kundiman na naghihikayat ng paghihimagsik sa kasong ito. Panlima, sumulat si Carlos Oliver sa hindi matukoy ng isang tao na naglalarawan sa isang bilang, isang tao magpapalaya sa Pilipinas. Ika-anim, isang dokumentong mason ka na nagpapatunay ng iyong paghihimagsik sa serbisyo. Ika-pito, isang sulat na pinirmahan ng isang di masalaw na nagsasaad na ikaw ay naghahanda ng isang lugar na maaaring tuluyan ng mga lumalaban sa Espanya. Ika-walo, sumulat si Di Masalang sa isang di matukoy ng organisasyon na humihingi ng tulong dito para sa paghihimagsik. Ika-siyam, isang di nalang sulat na tumutuligsa sa pagpapatapon sa iyo. Ika-sampu, isang sulat ni Delfonso Laurel sa iyo na nagsasabing ikaw ang tagapagligtas ng mga Pilipino. Ika-labing-isa, isang sulat ni Delfonso Laurel din para sa iyo na nagpapaalam sa iyo tungkol sa pagpapatapon ng gobyerno kina Doroteo Cortes at Ambrosio Salvador. Ika-labing-dalawa, isang sulat ni Marcelo del Pilar kay Don Juan Danluz na nagre-rekomenda ng pagpapatayo ng isang espesyal na organisasyon. Ika-labing-tatlo, isang kopya ng talumpati ni Emilio Jacinto kung saan nakasaad, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kalayaan, mabuhay si Dr. Rizal. Ika-labing-apat, isang kopya ng talumpati ni Jose Toriano Santiago kung saan nakasaad, mabuhay si Jose Rizal, kamatayan sa mga manlulupi. At ika-labing-lima, isang tula nila Ong Laan na pinamagatang Talisay na umaawit ng paglalaban para sa karapatan. Ngayon, sabihin niyo sa akin na walang kinalaman si Dr. Rizal sa mga pag-aaksang naganap ngayon laban sa ating mga Kastila. Hindi pa ba sapat ang mga ebidensyang nalakap? Wala kang ukal, ano? Isa ka kapal! Tama! Kamatay ang Marcel! Silencio! Gracias, Atty. Alcocer. Ngayon naman ating pakinggan panig ng depensa. Aking tinatawagan sa hukumang ito si Kapitan Luis Tabiel de Andrade upang ipagtanggol ang kanyang panig. Gracias, Senyor. Buenos días a todos. Soy Luis Tabiel de Andrade, ang manananggol ng nasasakdal na si Dr. Jose Rizal. Sa maraming taon, ang pangalang Rizal ay naging simbolo na hindi mabilang na rebelyon. Siya rin ay naging simbolo ng mga karaingan ng mga tao at ngayon ay nabinbin siya sa parusang kamatayan. Ano ba ang naging kasalanan niya? Idineklara ba niya sa harap ng simbahan at ng Espanya na lumalaban siya sa kapangyarihan ng mga ito? Hindi. Hindi nasusukat ang kadakilaan ng isang tao sa yaman o sa dami ng kilala niyang tao. Ito ay nasusukat sa katatagan ng loob at katapangan na ngayon napapasakamay ni Dr. Jose Rizal. Ang nais lamang niya ay maging pantay-pantay ang trato
ng mga Kastila sa mga Pilipino. Gracias, Senyor. Naipatapon ako sa dapitan at nanatili doon sa loob ng 4 na taon. Sa buong pananatili ko ay wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng aking pamilya at ang ikabubuti ng aking bayan. Silensyo! Magkakaroon muna ng isang masusing deliberasyon kung ano ang hakbang na isasagawa ukol sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Babalik ng hukumang militar pagkatapos ng ilang minuto upang paalam sa hukumang ito kung ano ang magiging resulta ng deliberasyon. Hindi na natin dapat pagtalunan pa. Kailangan natin tutulan ng kamatayan si Rizal dahil sa krimen na kanyang ginawa. Estamos de acuerdo con eso. Panahon pa upang tuldukan ang mga himagsikan laban sa atin. Kamatayan lamang ng taksil na ito ang nakikita kong parusa para sa kanya. Yo también estoy de acuerdo con eso. Kung gayon, parehas pala ang ating nararamdaman ukol sa kasong ito. Itutuloy ko ang sentensyang kamatayan para kay Rizal. Mga mamamayan ng Pilipinas laban kay Dr. Jose Rizal. Ngayon ay ipapahayag ko na sa inyo ang hatol ng korte. Ang nasasakdalan si Dr. Jose Rizal ay nahatulan ng korteng ito ng kaparusahang kamatayan. Ito ay pinagtibay ni Gobernador General Camilo de Pulaqueja at ipapatupad sa 30 ng Disyembre taong 1896 sa ganap na alas 7 ng umaga sa Bagong Bayan. Teniente. Sa huling pagkakataon, kinagagala ko kung makita ka, Senyor. Anong sadya ng aking abogado? Naisipan niyang ako'y bisitahin. Nais ko po lamang na kumustahin ka, Senyor. Sapagkat alam ko na mabigat sa inyong kalooban ang naging hatol ng korte. Malakas po ang aking kutob na puunahan ang kanilang hatol bago ka pa man lang isalang sa paglilitis ka. Ngunit, kapalaran na ang nagdadala sa akin sa aking magiging huling hantungan. Malaki ang inyong ginampanan para sa bayan, Senyor. Maraming salamat, Teniente. Dahil sinamahan mo ako sa aking laban, sa kasong alam naman natin ang patutunguhan. Ang iyong pagmamahal sa bansang Pilipinas ay di ko malilimutan kailanman. Mamamatay kang may dangal at may pagmamalasakit sa bayan. Ina. Pepe. Patawad aking ina. Nais ko mong makapiling ka. Ngunit ang aking kapalaran ay hindi nakatakda na makasama ka. Wala kang kasalanan, Pepe. Bilang isang ina, ako'y masaya na nakikita kang may malasakit at pagmamahal sa ating bayan. Detener! Ina! Pepe! Huwag niyong sasaktan ng aking ina! Alang, Pepe. Ipinapangako kong aalagaan ko ang ating ina. Te queremos mucho, Pepe. Isang kahilingan lamang sana ako, Narcisa. Dalhin mo sana si Josefina dito bago sumapit ang oras na ako'y dadalhin na sa Bagong Bayan. Pepe, kamusta ka na ba? Trinidad, hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman sa mga sandaling ito. Kung ako man na magiging nasa iyong posisyon, ay tsaka kung hindi ko din kakayanin ang mga pangyayaring ito. Ngunit ano bang laban natin na sa Diyos lamang kumakapit, kundi ang magtiwala sa Kanya? Kahit kailan, hindi ko gusto ng Diyos kung bakit nga ba nangyayari lahat ng ito sa akin.
Naniniwala akong kasama ko ang Diyos sa lahat ng ito. Dapat kang tularan, Pepe. Dahil kinikilala mo pa rin ang Diyos sa kabila ng lahat ng ito. Kunin mo ito, Trinidad. Napakahalaga ng nilalaman ito. Labis ang tuwa ng aking puso nang nisirahin kita mo. Hindi ko man may papangakong makakasama kita sa mahabang panahon. Ngunit pinapangako ko, ikaw lamang ang mahal ko. Bago ninyo ako patayin, ako sana hihiling sa kuli-ulian. Maaari bang patayin niyo ako ng paharap? Imposible! Ipinag-utos sa amin ng hiniral na barilin ka ng nakatalikod. Kung gayon, maaari bang huwag niyong barilin ang aking ulo? Inararangal kitang makilala, Dr. Rizal. Muchas gracias, señor. Hindi ka ba takot na matay, Rizal? Sa ngalan ng hari ng Espanya, ang sino mang sisigaw ng kanyang boses na kasangayunan sa kriminal ay hahatulan ng kamatayan. Consumatum est! Mapuntor! Espirar! Fuego! Hayaan niyo silang magbalik loob, at ang mga gumagawa ng masama ay naway patawarin sila ng may kapal.